Rendell Tagalog Love Stories presents Nagkakagulo lahat. Putukan ng baril ang naririnig sa paligid. May mga sigawan. May takbuhan ring nagaganap. Ang karamihan ay natatakot sa naririnig. May mga sanggol na umiiyak dahil sa takot. May mga matanda at mga bata na umiiyak rin at hindi alam ang gagawin. Sa isang silid ay may dalawang sanggulang umiiyak. Naroon ang kanilang ina na umiiyak din at hindi alam kung ano ang gagawin sa kasalukuyan. Hindi niya alam kung sino ang uunahin na buhatin sa dalawang sanggol na malakas ang pag-iyak. Tahan na! Tahan na! Pagpapatahan niya sa mga ito. Nagpatuloy sa pag-iyak ang dalawang sanggol. Lumakas pang lalo ang mga iyak ng mga ito. Mga baby ko, tahan na! Palakasin niyo naman si mommy oh. Tahan na please! Saad niyang muli, habang patuloy pa rin sa paghikbi. Hindi niya talaga alam ang gagawin. Kung paano niya mapapatahan ang kambal niyang anak. Muntik na siyang mapasigaw nang may marinig siyang putok ng baril sa labas ng silid. Vince, nasan ka na ba? Nang hihinang saad nito. Sunod-sunod pa rin ang putukan na nangyari. May mga pasabog na rin na naririnig sa loob ng ospital. Napasigaw siya sa gulat nang kumalabog ang pinto ng silid kung nasan siya. Ina, umalis ka na! Sigaw ng isang babae habang sunod-sunod na nagpapaputok. Napapatalon siya sa gulat. Ina, sasabog na ang buong ospital! Sigaw muli nito. Ramdam na sa kanyang boses ang galit. Sunod-sunod naman na pagsabog ang naririnig. May malapit na sa kanila, kaya kinuha niya na ang isang anak. Binuhat niya ito habang umiiyak. I'm sorry anak. Nang hihinang saad niya, habang papalayo sa isang anak niyang patuloy sa pag-iyak. Nakalabas na sila ng ospital kasabay ang malakas sa pagsabog nito na makalayo sila. Hinarap niya ito habang umiiyak. I'm sorry baby. Patawarin mo ang mama. Patawarin mo si mama. Nang hihinang saad niya. Umalis siya nang hindi alam ng kanyang asawa. Sa kabilang banda ay may isang lalaking may katandaan na tuwang-tuwa habang hawak ang isang sanggol na anak ni na Vince at Ina. Siya ang may gawa sa nangyari sa ospital na sumabog upang makuha ang isa sa mga anak ni Vince at Ina. Siya kasi ay naiinggit sa posisyon na mayroon ng mag-asawa. Kaya gumawa siya ng paraan para makita ng lahat ang pagbagsak ng mga ito dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Palalakihin kita. Pagkatapos nun ay pahihirapan kita. Nakangising saad nito. Umiyak ang sanggol na mas ikinangisi ng lalaki. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol para mas lalong umiyak ito. Boss, ano pong gagawin niyo sa kanya? Tanong ng isang tauhan niya. Palalakihin. Saka pagkatapos ay pahihirapan. Nakangising sagot nito. Lumaki ito sa poder niya. Inalagaan, binihisan, trinato na parang prinsesa. Pero nang dumating ang 15 taong gulang nito, ay doon nagbago ang buhay ng bata. Tama na po! Sigaw nito. Tumahimik ka! Sigaw ng lalaking lumalatigo sa kanya. Ramdam niya ang sakit ng buong katawan niya sa bawat pagtama ng latigo sa kanyang balat. Tama na po! Parang awa niyo na po! Sigaw muli niya. Nagpatuloy lang ang lalaki sa paghampas ng latigo sa kanya. Ang ginagawang paglatigo sa kanya ay nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating ang tamang edad niya, hanggang sa manghina na rin siya. Habang nakasubsob siya sa malamig na simento, ay naramdaman niyang may bumuhat sa kanya, pero wala siyang lakas para imulat ang mga mata. Sa kasalukuyan, isang sapak ang natanggap ni Tyler mula kay Akisha. Tumabingi ang kanyang muka dahil sa ginawa ng dalaga. Hinayaan niya itong sipain at sapakin siya ng ilang beses. Lumaban ka! Utos ng dalaga sa kanya. Nang gagalaitin na sa sobrang pagkainis dahil hindi siya nito nilalabanan.
Isang malakas na suntok naman na ibinigay ng dalaga kay Tyler. Ano ba Tyler? Lumaban ka! Sigaw na naman nito, naiinis na. Humalakhak na ang binata dahil gustong-gusto niya talagang makita ang itsura ng dalaga kapag naiinis. Mas lalo kasi itong gumaganda. Tyler! Inis na sigaw ng dalaga at sinamaan siya ng tingin. Paanong laban ba, ma'am? Nang aasar na tanong niya rito, dahilan para mas lalong sumama ang tingin ng dalaga. Buisit ka talagang lalaki ka? Naiinis nitong sigaw. Umupo ang dalaga sa malamig na simento habang hinihingal. Puro siya lang kasi ang nagbibigay ng mga suntok at sipa sa binata. Pagod ka na naman, ma'am? Pang-aasar nito. Alam mo? Hindi ko alam. Sagot agad ng binata. May ngisi ito sa labi na talagang nang-aasar. Ang pangit mo! Sigaw ng dalaga na tinawanan lang ng binata. Umupo ito at humarap sa dalaga. Seryoso na ng bahagya ang kanyang muka. Naiinis ka na naman sa akin, ma'am. Nakakainis ka naman kasi. Buisit na ako sa'yo. Pero kahit na naiinis ka sa akin, ma'am, mas lalo ka lang gumaganda sa paningin ko. Napatigil ang dalaga at tiningnan ng binata. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Baliw ka na kung ganun. Ngumiti ang binata sa kanya. Lumabas ang dimples ito sa kanang pisngi. Matagal na akong baliw, ma'am. Baliw na baliw sa inyo kapag naiinis at masama ang tingin niyo sa akin. Inis na tumayo ang dalaga. Labanan mo na ako. Kapag hindi mo ako nilabanan, ay susumbong kita kay ama. Tumawa lang si Tyler. Suntok at sipa muli ang natanggap niya sa dalaga. Kagaya ng ginagawa niya, ay hindi niya ito nilalabanan dahil gusto niyang ilabas ng dalaga ang lahat ng nararamdaman nito. Alam niya ang lahat ng nangyari sa dalaga, kaya pumayag siyang maging tagabantay nito at maging trainer na rin. Samantala, nagsalin ng alak si Ina sa baso. Pagkatapos niya magsalin, ay muli niyang tiningnan ng screen kung saan nakikita ang kanyang anak at ang bodyguard nito na nagbabantay sa anak. Mapanganib pa rin sa labas at kailangan pa rin nila mag-ingat dahil marami pa rin ang may ayaw sa kanila. Mga gusto silang patalsikin sa underground dahil sa dami ng mga batas na kanilang mga binali. Mukhang nagiging maayos na siya, ma'am. Saad nang kakarating lang na si Asher. Tiningnan niya ang screen. Pinanood niya ang kanyang kakambal. Mas mabuti nga yun, anak. Mas mabuting ganyan yung kakambal mo kaysa mag-isip siya ng mga nangyari sa kanya sa kamay ng lalaking yun. Mahinahon na saad ni Ina. Mas maganda nga talaga, ma'am. Sagot naman ni Asher. Naglakad si Ina palapit sa screen. Hanggang sa ngayon ay tinatanong ko ang sarili ko kung bakit naging pabayang ina ako sa kanya. Hindi ko man lang siya nagawang protektahan kay Fernando. Bakas kay Ina ang halo-halong emosyon. Kahit na nagiging maayos na ang anak nilang si Akisha, ay hindi niya pa rin maiwasan na sisihin ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa anak nila. Matindi ang pinagdaanan nito na nagdala sa anak nila ng matinding trauma. Ma'am, huwag niyo na ang questionin at sisihin ang sarili niyo. Alam kong hindi niyo naman yun ginusto. Mahinahon na saad ni Asher sa Ina. Hindi ko maiwasan, Asher. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Dahil sana, ako na lang ang nakaranas ng mga nangyari sa kanya. Hindi dapat niya naranasan ng mga bagay na yon. Nang hihinang saad ni Ina. Nilapitan siya ni Asher. Agad niyang pinakalma ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagyakap. You're the best, Mom. Ikaw ang pinaka-the best na ina sa mundo. Dahil hindi lang kami mga anak mo ang ayaw mo masaktan, kundi maging ang nasasakupan mo. Mahinahon na bulong ni Asher at hinalikan ng ina sa tuktok ng ulo. Mapapatawad ko lang ang sarili ko kapag tuluyan ko nang nakitang masaya ang kakambal mo at hindi niya na dinadala ang isipin na nangyari sa kanya ang bagay na yon. Sagot ni Ina sa anak. Napangiti siya ng mapait dahil hanggang ngayon ay hindi niya lubos maisip na mangyayari sa anak niya ang bagay na yon. Hindi deserve ni Akisha ang lahat ng pagpapahirap sa kanya, lalo na ang paglalatigo sa kanyang likuran. Sa kabilang banda naman, tapos na agad ang training mo?
Bungad na tanong ng kapatid niyang si Aliyah. Ito ang bunso sa kanilang tatlo, pero ang pag-iisip ay malawak na rin. Minsan lang ay talagang isip bata at pabebe, lalo na sa asawa. Training? Wala namang training na nangyari. Hindi lumalaban ng lalaking yun. Inis na sagot ni Akisha. Padabog itong nagsali ng tubig. Natawa ng mahina si Aliyah dahil sa itsura ng kanyang ate. Babae ka kasi, kaya hindi kanya nilalabanan. Ang mga lalaki talaga, pagdating talaga sa mga babae, ay hindi sila lumalaban. Sus, kahit na babae, dapat labanan, lalo na kung nasa isang kapahamakan na. Wala kang dapat pakialam kung lalaki yan o babae, basta lumaban ka. Kapag hindi ka lumaban ay talo ka. Mariing sambit nito. Sa bawat salitang binibigkas, ay mapapansin mo ang diin. Tama ka naman. Sang-ayon niya sa kapatid. Huminga si Akisha ng malalim pagkatapos lagukin ng malamig na tubig. Kung magiging mahina ka dahil isang babae ka lang at ayaw mong labanan, ay talagang talo ka. Huwag awa ang pairalin mo. Mariing saad pa ni Akisha. Napatango-tango na lang si Aliyah dahil tama nga naman ang sinasabi ng kanyang ate. Tama, hindi dapat pinapairal ang awa. Lalo na kapag nasa isang laban, hindi mo dapat isaisip ang awang nararamdaman. Dahil ikaw ang papatay sa awa. Saad niya. Tumango rin si Akisha. Kaya ikaw, asawa mo si Chad na may mataas ring katungkulan. Bilang leader na rin ang pinamumunuan niya, huwag mong pairalin ang awa mo. Ilugar mo dapat yan. Pero hindi ko sinasabing mawalan ka ng puso at kabaitan. Mas maganda pa rin na, kahit ganoon, may magandang puso ka pa rin. Yung hindi nagmamatigas. Ate niya nga kung magsalita talaga sa kanya si Akisha. Huwag ka mag-alala, tatandaan ko. Sagot niya sa magalang na tono. O siya, wala ka bang gagawin ngayon? Ang anak niyo pala nasan? Tanong ni Akisha. Nilalaro ni Chad ang anak namin. Ini-spoil niya kaya yun. Spoiled na bata. Sagot niya at inikot ang mga mata. Napatawa ng mahina si Akisha. Ganyan talaga kapag may anak ka. Lahat ibibigay mo rito para hindi niya maramdaman na may kulang sa kanya. Lahat ng pagmamahal ay ibubuhos mo talaga sa anak mo. Poprotektahan mo siya sa abot na makakaya mo kahit na ikaw pang mapahamak. Natigilan si Aliyah sa sinabi ng kapatid. Normal lang ang boses nito. Pero hindi niya maiwasan na maisip at maramdaman na parang may kakaiba. Parang nagtatampo ito. May pinapahiwatig din ang bawat salitang binibigkas. Gagawin ko talaga lahat para sa anak ko. Hindi namin pababayaan ni Chad na mapahamak siya. Wala kaming pakialam kung kaming dalawa ang mapahamak. Tumingin sa kanya si Akisha. Malalim ang tingin nito. Hindi niya maintindihan ng kanyang ate. Kung ikaw ba magkakaanak, paano ka magiging ina sa kanya? Tanong niya kay Akisha. Natigilan si Akisha at napatitig sa kanya. Kung magiging isang ina ako, hindi ko iiwan ang anak ko kahit anong mangyari. Hinding-hindi ko siya iiwan. Mariing sagot nito na ikinatigil ni Aliyah. Doon natapos ang usapan ng dalawa. Doon din napatunayan ni Aliyah na may pahiwatig ng kanyang kapatid. The heck? Ang sakit talaga manuntok ng kapatid mo. Reklamo ni Tyler kay Asher na nilingon lang siya. Ginagamot na siya nito. Dahan-dahan, miss. Saad niya sa babae na nagagamot sa kanyang sugat. Paumanhin. Magalang na sambit nito. Ano, masarap bang matikman? Bakit kasi hindi ka lumalaban? Natatawang tanong ng binata. Ayokong labanan, babae pa rin ang kapatid mo. Ang hirap saktan. Asus, ang sabihin mo, ayaw mo talagang saktan ang babaeng mahal mo. Ngising sambit ni Asher. Abay malamang, sino bang lalaki ang nananakit ng babaeng mahal niya? May gusto siya kay Akisha. At alam yun ni Asher dahil ito agad ang nakapansin, kaya inamin niya na lang kay Asher ang totoo. Dumaan na rin naman ako dyan, kaya alam ko na yung nararamdaman mo. Nakangising sagot naman ni Asher. Ang sakit talaga ng mga suntok, halatang gigil na gigil. Ako naman, gigil na halikan siya. Humalakhak ito pagkatapos. Gago. Sigaw ni Asher sa kanya, nitinawanan niya lang din. At least honest ako sa'yo.
Nanggigigil na talaga ako sa kapatid mo. Nagpipigil lang ako at baka kabaong na ang punta ko. Iling na natatawang saad niya. Baka ang sabihin mo, sa hukay ka kaagad mapupunta, hindi kabaong. Pang-aasar ni Asher. Umiling siya. Hindi ko alam kung magsisisi ba akong tinuruan ko siya ng pagdepensa. Patagal ng patagal, pagaling siya ng pagaling sa pagsipa at pagsuntok. Huwag niya lang sanang matutunan ang paggamit ng baril at baka ma-stress na ako sa kanya. Natatawang saad nito. Kahit hindi mo yan turuan, kung gusto talagang gumamit ng baril ay kusayang gagamit ng hindi mo alam. Hindi pa nga namin lubusan alam ang bawat kilos ni Akisha, ikaw pa kaya? Ngayon pa lang, unti-unti nilang napapagmasdan si Akisha dahil unti-unti pa lang siyang nakaka-recover. Pero ito agad ang gusto niya. Ang dalaga ang may gusto na matuto siyang magdepensa. Hindi pa pumapayag ang kanilang ama pero dahil desidido ang dalaga, ay wala nang nagawa ang kanilang ama dahil ayaw nilang maramdaman ni Akisha na pinipigilan nila ito sa mga gusto nito. Sadyang gusto muna ng kanilang ama na mag-enjoy ito. Pero kung doon ito masaya, wala naman sila magagawa kundi suportahan ito. Mas lalo lang ako nanggigigil sa kanya. Nakangising saad ni Tyler. Umiling na lang si Asher. Kuya, alis ako. Tinig ng babaeng pinag-uusapan lang nila kanina. Agad siyang napalingon sa dalaga na sumeryoso ang muka. Napatingin sa kanyang dalaga bago sa babaeng gumagamot sa kanya. Sumama ang mukha nito dahil sa nakita. Miss, okay na. Saad niya sa babae. Nakakatakot kasi ang tingin ng dalaga. Para itong nagsiselos, pero mas maganda kung nagsiselos nga talaga. Bahagyang yumuko pa ang babae bago umalis. Saan ka pupunta, Akisha? Tanong ni Asher sa dalaga. Pinasadahan nito ang kanyang buhok bago umupo sa single sofa. Pinagmasdan nila ang dalaga na magsali ng alak sa basong pinag-inuman ni Tyler. Napalunok si Tyler nang nilagok ito ng dalaga. Akisha, sambit ni Asher habang nakakunot ang noo. Huling inom ko ng alak ay nung pinilit niya ako. Panimula ng dalaga. Ngumisi ito at sumandal sa sofa. Iba ang lasa ng alak niya sa alak niya. Mukhang papakalmahin lang ako nito. Ang sa kanya, pampagising ng natutulog mong katawan. Dagdag pa ng dalaga. Naiintindihan naman nila ang nais ito. Bakit ka uminom? Tanong ni Tyler. Bakit ka nagtatanong? Tanong pabalik ni Akisha. Napatawa ng mahina si Asher at napangisi nang makitang natahimik si Tyler. Mukhang wala ngang ilalaban nito kay Akisha. Nagtatanong lang naman ako, masama ba yun? Hindi kasi maganda sa babae ang nagiinom. Hindi rin maganda sa lalaki ang nagpapahawak sa kahit na kanino. Mariing saad ng dalaga. May kahulugan ang sinabi nito, dahilan para mapangisi si Tyler. Gusto mo bang ikaw na lang humawak sa akin, ma'am? Pang-aasar nito. Umirap si Akisha. Wala akong pakialam kung magpahawak ka sa kahit na sinong babae. Huwag ka lang magpapahuli sa akin dahil talagang sasabihin ko kay ina na palitan ka. Mariing saad ng dalaga na ikinatigil ni Tyler. What? Gulat na tanong nito. Napailing si Asher habang si Akisha ay napangisi sa reaksyon nito. Bakit? May angal ka ba? Hamon nitong tanong. Umiling si Tyler ng ilang beses dahil talo talaga siya pagdating sa dalaga. Wala naman akong sinasabing may angal ako. Tumayo si Akisha nang malugok muli ang alak na sinali nito. Pinagmasdan niya ang dalawang lalaki at pinagmasdan din siya ng mga ito. Gaya ng sabi ko, alis ako, kuya. Nagpaalam ako sa'yo para at least alam mo na umalis ako. Para kapag nagtanong sina ina at ama, ay alam mo ang isasagot. Pinasadahan ni Asher ang suot niya, maging si Tyler. Nakakulay maroon nitong bestida na hindi naman hapit sa katawan ng dalaga. Pasando ang style nito kaya nagtaka ang mga lalaki dahil minsan lang nila makita ang dalaga na magsuot ng ganitong damit. Bakit kanya nasuot mo? Saan ka pupunta? Magbabar ako, sasama ka ba? Aya ng dalaga sa kanyang kuya. Napailing si Asher dahil kagaya ng kanyang kapatid na si Aliyah ay magaling din talaga itong sumagot. May galang lang ang tono ng boses. Bar? Hindi ka pwedeng pumunta doon. Pigil naman ni Tyler. Tumayo ito, kaya napatingin sa kanya ang dalaga na seryoso ang muka.
Kaya bahagyang pinaseryoso ni Tyler ang kanyang mukha rin. At bakit? Tatay ba kita para pigilan mo ako ng ganyan? Nakataas ang kilay na tanong nito. Gustong umuso ni Tyler sa tanong ng dalaga at sagutin na, soon to be boyfriend siya nito, kaya hindi siya pwedeng magpunta ng bar. Sasama ako kung pupunta ka. Total, binabantayan din naman kita. Bahagyang umirap ang dalaga. Okay, bahala ka. Basta wag mo akong pigilan sa mga gusto kong gawin sa loob ng bar. Talagang masusunto kita kahit nasa loob na tayo. I don't care kung mapahiya ka. Banta nito at umalis. Kakaiba talaga yung kapatid mo. Mas lalo ako nanggigigil sa kanya. Sira ulo ka. Ayusin mo na lang pagbabantay mo. Hindi yung ganyan na parang gusto mong kagatin ng kapatid ko. Gustong gusto ko na talagang kagatin. Humalakhak na umalis si Tyler habang pinagbabato pa siya ni Asher ng unan. Sira ulo. Sinundan ni Tyler ang dalaga. Dala nito ang kotseng ibinigay sa kanya ng ama. Lumabas ang dalaga mula sa kotse. Agad siyang hinarangan ng bouncer. Napailing siya na makitang seryoso ang mukha ng dalaga at kumuyong pa ang mga kamao dahil mukhang ayaw itong papasukin. Yan ang napapala mo. Natatawang saad ni Tyler sa loob ng sasakyan niya. Nakita niya kasing sinapak ng dalaga ang isang nagbabantay na wala namang tugon. Umiling siya at pumasok. Hindi naman na ito pinigilan ng mga nagbabantay. Pisi talaga. Kung hindi lang kita mahal ay hindi ako sasama sa'yo. Kaso baka maagaw ka ng kung sino. Naiiling na pagkausap ng binata sa sarili. Nakita niya agad ang dalaga sa counter na sunod-sunod na uminom ng alak. Hindi man sabihin ng dalaga pero halatang may iniisip ito. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng dalaga. Dahil sa mga ilaw na tumama sa dalaga, ay nakita nitong nangingislap ang mga mata at halatang umiiyak. Hey! Medyo marahan na pagtawag niya rito. Bakit? Tanong naman ng dalaga na pilit tinatago ang panginginig ng boses. Nilapitan siya ni Tyler at agad na niyakap nang hindi man lang nagpapaalam. Nagulat si Akisha sa ginawa nito pero hinayaan na lang niya ang kanyang sarili. Umiyak siya sa balikat ng binata. Hanggang ngayon, ay tinatanong ko pa rin sa sarili ko kung bakit naranasan ko ang mga bagay na yun. Ang marka sa likod ko na galing sa latigo ang nagpapaalala sa akin ng lahat. Panimula ng dalaga. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Nababasa na rin ang kanyang balikat dahil sa pag-iyak ng dalaga. Bakit ako? Tanong nito. Hindi na nasundan ang sunod niyang sinabi. Umiyak lang ito sa balikat ni Tyler na hinahalikan na ang kanyang buhok. Bakit ikaw? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ang sakin ay kaya mo naranasan ng mga bagay na yun ay para tumibay ka. Maging matatag, matapang at malakas. Bulong ng binata. Tama lang para marinig ng dalaga. Hindi ito umimik. Umalis ang dalaga sa kanya. Pinunasan nito ang kanyang luha. I don't want to cry. Gusto kong magsaya ako ngayon dito. Kaya nandito nga ako eh. Saad ng dalaga at tumayo. Pinagmasdan niyang maglakad ang dalaga papunta sa gitna. May hawak na alak ang dalaga na nilagok nito at sumayaw ng sekswal. Tiim ang bagang ni Tyler habang pinapanood ang dalaga. Ngayon niya lang nakita na ganito ito. Seryoso at matapang na Akishang palagi niyang nakikita. Tanging ang gusto nito ay matuto sa pagdepensa at lumaban. Umorder na rin siya ng alak na kanyang nilagok habang nanonood sa dalaga. Gumiling si Akisha. Nag-igting ang panga niya. Hindi niya napigilan ng sarili na lumapit sa dalaga at hawakan ito sa bewang. Tyler. Saad ng dalaga na agad humawak sa balikat niya. Ginilingan siya nito. Nagdidilim na ang kanyang paningin dahil sa ginagawa nito at para siyang inaakit ng dalaga. Ipinirmi niya ang bewang ng dalaga dahilan para magkatitigan sila. Nakangiti sa kanya si Akisha habang ang mga mata nito ay namumungay dahil marami na rin ang nainom. Akisha, sambit ni Tyler. Yes? Pabulong na tugon naman ng dalaga. Can I kiss you? Halos paos na tanong ni Tyler. Natigilan ng dalaga at gumapang ang palad nito sa dibdib ni Tyler. Kiss me? Why?
Bakit ka pa nagpapaalam? Humaplos ang palad ni Tyler sa bewang niya. Kating-kati na talaga ang binatang mahalikan siya, kaso ay ayaw niya mabigla ang dalaga at baka makatanggap siya ng suntok. Baka masuntok mo ako bigla kapag hinalikan kita. Mahinang natawa ang dalaga bago ipulupot ang braso sa leeg ng binata. Kiss me then. Utos nito. Walang sinayang na oras si Tyler. Agad niyang siniil ng mariin na halikan dalaga na kalaunan ay tumutugon na rin sa halik niya. Napasabunot pa ang dalaga sa kanyang buhok dahil na rin sa halik ng binata rito. Ilang beses nitong kinagat ang kanyang labi. Napilit niyang sinasabayan. Nakaalis sila sa loob ng bar. Nakasandal na ngayon ang dalaga sa isang pader habang patuloy pa rin ang ginagawa nilang halikan. Tyler, sambit ng dalaga. Mabuti naman natanda mo pa kung sino ang lalaking humahalik sa'yo. Of course. Ikaw si Tyler, di ba? Yung visit kong trainer na bodyguard na hindi naman lumalaban sa akin. Bakas sa boses ng dalaga ang inis. Ngumisi si Tyler at hinalikan ng pisngi ng dalaga ng marahan. Yes, baby. Ako lang naman itong gigil na gigil sa'yo. Bulong ng binata at inatake muli ng halikan dalaga. Tumugon ulit ito sa halikan nila. Sa gabing yon, ay dinaman nila ang init ng labi ng isa't isa. Kinabukasan, ay nakangisi si Tyler habang kinukwento sa kapatid ni Akisha na si Asher ang nangyaring halikan sa pagitan nila. Ang lambot ng labi ng kapatid mo. Ang galing humalik. Nanggigil tuloy lalo ako sa kanya. Yari ka kapag nagising yun. Ayos na kung makatanggap ako ng suntok sa kanya. At least nahalikan ko siya at gustong gusto kong gawin ulit yun. Hinalikan niya rin naman ako kaya quits lang kami. Napailing na lang si Asher dahil talagang baliw na baliw ang binata sa kanyang kapatid. Kinukwento lahat talaga ni Tyler sa kanya kaya alam niya kung paano ito mabaliw kay Akisha. Napakabilis mo. Ngumisi si Tyler. Thanks to you. Halakhakan ng namayani sa kanilang sala. Habang nag-uusap at tumatawa ang mga ito ay siya namang pagising ng dalaga. What the heck? Saad ng dalaga habang nakahawak sa kanyang ulo. Masakit ito at parang binibiyak. What the? Oh my God! Sigaw naman ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makipaghalikan kay Tyler. Na hinayaan naman ng binata na halikan siya. Na pumayag siyang halikan siya nito. Pwisit! Inis niyang sambit. Sinapo niya ang kanyang noo at agad na tumayo para mag-ayos. Sana ay wag bigyan ng ibig sabihin ng lalaking yun ang halik namin. Bulong ng dalaga. Nagustuhan niya ang halik ng binata at nadala siya sa init ng halik nito. Kaya punong-puno siya ng emosyon ngayon. Ramdam niya ang inis sa sarili at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Natigilan siya ng marinig ang dalawang boses na pamilyar sa kanya. Kung gusto ko lang talagang mamatay kinabukasan, ay magkatabi kami ngayong dalawa dahil inangkin ko na siya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. Ang walang niya. Gigil na bulong nito. Mabuti na lang at may isip ka. Kundi talagang nasa hukay ka na ngayon. Saad ng kanyang kuya. Talagang naisip ko yan. Kahit na gustong gusto ko na siyang angkinin. Pero ang sabi ko, kapag aangkinin ko siya dapat kasal na kaming dalawa. Kasal muna bago honeymoon, no? Natigilan lalo ang dalaga. Hindi niya alam sa sarili kung bakit bigla na lang siyang napangiti sa narinig. Hindi uso sa akin yan. Humahalakhak na sagot ni Asher. Patay mali siya siyang dumaan. Agad namang natigilan ng mga lalaki at pinagmasdan ng dalaga sa paglalakad patungo sa kusina. Ang ganda talaga ng future wife ko, kahit na simple lang ang suot. Nakangising saad ni Tyler habang nakatingin sa dalaga. Dahan-dahan naman ang bawat galaw na ginagawa ng dalaga dahil nakakaramdam siya ng ilang sa katawan dahil ramdam niyang may nakamasid sa kanya. Nagsalin siya ng gatas sa baso na agad niyang ininom. Naiilang siya sa titig ni Tyler at hindi sa titig ng kanyang kuya. Bakit? Takang tanong niya sa mga ito. Naglakad siya palapit sa mga ito at umupo sa sofa habang hawak ang baso. Anong nangyari sa'yo sa bar?
Patay mali siyang tanong ng kanyang kuya. Muntik na siyang mabilaukan sa tanong nito. Ha? Okay naman. Nakangisi lang si Tyler. Kahit na itanggi ng dalaga ang nangyari, ay alam naman ng kanyang kuya. Sabi sa akin ni Tyler ay nakipaghalikan ka raw sa isang lalaki, Akisha. Seryoso ang boses nito pero may bakas ng pang-aasar. Nag-iwas ng tingin si Akisha habang ang kanyang pisngi naman ay halos mamulan na dahil naalala niya ang halikan nila ni Tyler. Ha? Oo, nadala lang ako. Kaya hinalikan ko rin pabalik. Di naman siya magaling. Napakunot ang noo ni Tyler. Anong hindi magaling? Ngumaso si Akisha at nagpatay mali siya. Hindi siya magaling humalik. Kulang pa. Sagot nito, kaya napahalakhak si Asher. Sino ba yan nakahalikan mo? Ngumisi si Akisha. Hindi ko kilala at wala akong pakialam sa nangyaring halikan namin. Dahil di nga siya magaling humalik. Nagtiim ang bagang ni Tyler sa mga narinig sa dalaga. Nakaramdam siya ng inis. Paano hindi nasarapan kung todo rin ito kung humalik sa kanya pabalik? Ang sakit na nga ng buhok niya dahil sa pagkakasabunot ng dalaga. Napahalakhak lang si Asher nang umalis na ang dalaga sa harapan nila. Hindi naman pala magaling. Pang-aasar nito. Gagapangin ko talaga yung kapatid mo. Masyado na ako magsalita. Ang sakit nga ng buhok ko hanggang ngayon dahil sa kanya. Inis na saad niya. Napailing na lang si Asher. Iba rin talaga ang kanyang kapatid. Sa isang silid ay naroon si Akisha kasama ang isang lalaki. Tinuturuan siya nito sa paggamit ng iba't ibang klase ng baril. Focus, Akisha. Tanging sa kalaban ka mag-focus. Ang isipin mo ay kailangan mo siyang patayin. Seryosong saad sa kanya ng lalaki. Ipinirmi niya ang kanyang kamay. Nakatutok ito sa target. 1. Pagbibilang ng lalaki. 2. 3. Kasabay ng pangatlong sigaw ay siyang pagbitaw niya ng gatilyo ng sunod-sunod. Tumama ang mga yun sa gitna. Very good. Papuri nito sa kanya. Ikinasa niya ang baril bago nilapag. Kinuha niya rin ang isang baril na ikinasa. Sunod-sunod at sabay-sabay niyang binitiwan ng mga gatilyo nito habang naglalakad para matamaan ng mga target. Nakangisi ang lalaki sa kanya dahil mabilis siyang matuto. Nang matapos ni Akisha na mapatamaan ang lahat ng target, ay agad niya itong tinutok sa lalaki at binitawan ng gatilyo. Wow! Gulat na sigaw ng lalaki dahil sa mabilis na galaw ni Akisha. Muntik na siyang madaplisan sa ginawa nito. Mahina ka pa rin. Saad nito sa kanya. Hindi lang agad kita namalayan. Umirap ang dalaga at binaba ang mga baril. Kinuha niya isang bottle na may lamang tubig. Agad niya itong ininom. Pwede ka nang mamuno sa organization na para sa iyo, Akisha. Saad ng lalaki sa kanya sa seryosong boses. Organization na wala namang kwenta? Sagot ng dalaga. Malalaman mo rin ang lahat sa oras na namahala ka na ng organization mo. Seryosong saad ng lalaki. Napangisi si Akisha. Organization? Wala akong interes sa organisasyon na sinasabi mo. Pero dahil nalaman ko ng tungkol sa mga organisasyon, ay nagkainteresado ako. At ako ang babali sa organization na yan. Hindi mo pwedeng gawin yan, Akisha. Hindi kailanman mawawasak ang organisasyon. Paliwanag ng lalaki. Bakit hindi? Si Kuya Asher ang namamahala sa buong underground. Si Aliyah naman ang namamahala sa buong gangster. At ako naman ang mamamahala sa buong organization. Marami nang nabaling bata si Kuya Asher. Kaya sa tingin mo, hindi ko mawawasak ang organisasyon? Hindi niya talaga gusto ang organization at kung ano pa man ang meron sa underground. Kung hindi mawawasak ang underground, ay walang katapusan ng lahat. May gulo pa rin, may digmaan pa rin mangyayari at may inggit pa rin sa pagitan ng lahat. Saad pa nito sa seryosong boses. Sa inyong tatlong magkakapatid, ikaw lang ang nakilala kung gustong wasakin ang underground at ang organization. Samantalang ang mga kapatid mo ay nais na maging pinuno nito. Saad ng lalaki sa kanya. Nawala ng emosyon ang kanyang muka. Kailanman ay hindi ko pinangarap na maging pinuno. Ang nais ko lang ay matuto kung paano protektahan ang sarili ko.
Oras na maging pinuno ako ng organization, ay siguradong maraming hindi magkakagusto sa bagay na yun at maiinggit sa posisyon na meron ako. At dahil doon, magkakaroon ng alitan na naman. Hindi mo ba naiintindihan ang punto ko? Namangha ang lalaki dahil hindi niya akalain na ganito ang isip ng dalaga. Bukod tanging sa kanilang magkakapatid, ay siya lang ang walang interes pagdating sa underground at organization na pamumunuan niya. Paulit-ulit lang ang mangyayari. Kung walang ganyan, ay walang alitan at away. Hindi nila tinatapos ang lahat, kahit na may paraan naman. Masyado silang sakim sa kapangyarihan na nagdadala sa kanila sa kamatayan. Saad pa ng dalaga. Lumuhod sa kanya bigla ang lalaki na ikinakunot ng noon ng dalaga. Sumusumpa ako sa harapan mo, Akisha. Handa kitang paglingkuran hanggang sa aking kamatayan. Tunay na Reyna. Buong pusong saad ng binata. Tumayo ka dyan, Dravis. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan. Sinunod naman agad ni Dravis ang sinabi nito. Tandaan mo, Dravis. Ako mismo ang tatapos sa lahat ng ito. Puno ng paghanga at pagkamangha ang tanging naramdaman ni Dravis sa dalaga. Ngayon ay nakita niya ang totoong Reyna ng lahat. Reyna na paniguradong kayang pamunuan ng buong underground dahil may iisa lang ang nasa isip. Tapusin ang kaguluhan na paulit-ulit lamang na nangyayari. Isang nakakabinging sigawan ang narinig sa buong underground. Isang malakas na pagsabog ang naganap. What? Anong meron? Nagtatakang tanong ng isang lalaki ngunit seryoso ang boses. Mukhang napasok tayo ng mga tagalabas. Naghanda ang lahat. Mukhang napasok sila ng mga tagalabas na hindi kasapi ng underground ngunit gustong pabagsakin ito. Magsihanda kayo. Kanya-kanya silang paghahanda na ginawa. May mga nakasuot na kulay pulang kasuotan na tanging mata lang ang nakikita. Marami ang mga ito at may mga dalang armas. Mga yakuza ang mga yan. Halata sa boses ang gigil nito. Habang nakikipagpalitan ng putukan ng baril at mga suntok sa mga taong nasa underground, ay binalita naman ng isang babae ang nangyayari sa underground sa asawa ng pinuno ng lahat. What? Sigaw ni Magenta matapos marinig ang sinabi. Napatayo na rin siya. Nilusob po tayo ng grupong yakuza. Kasalukuyan na po nakikipaglaban ng mga tao na nasa underground. Huwag mong hayaan na lumaban ng mga kababaihan. Sabihin mong umalis na sila sa lugar na yon. Hayaan ng mga kalalakihan na makipaglaban. Kung ayaw umalis ay hayaan. Sagot nito na walang emosyon. Naintindihan ko po, Reyna. Sambit nito at yumukod ng bahagya bago umalis. Walang emosyon ng mga mata ng Reyna. Dahil mukhang pinaghandaan ng mga yakuza ang ginawa nila dahil hindi nila namalayan ang mga ginawa ng mga ito. Nakapasok sila ng hindi nahahalata ng kahit na sino. Mga traidor. Mariing saad niya. Inalis niya ang mga alahas na nakakabit sa kanyang katawan. Maging ang telang tumatakip sa katawan niya ay tinanggal niya. Nakasuot na siya ngayon ng purong itim na kasuotan. I'm always ready. Nakangising saad niya. Nabalitaan din ni Asher ang nangyari kaya pinaghanda niya ang mga ito at sinabihan na paalisin ang mga kababaihan. Alam niyang magaling ang mga ito pagdating sa pakikipaglaban, ngunit hindi niya hahayaan na may mangyaring masama. Lalo na ang mga babae. Isa sa ginawa niyang patakaran sa underground ng bagay na yon. Mom, I can handle this. Ako na ang bahala. Hindi niyo kailangan ni Dad na makialam. Seryosong saad niya sa kanyang ina. Nais ni Ina na sumama ngunit ayaw ni Asher dahil ayaw niya itong mapahamak. Asher, I'm the former queen of the underground. Kailangan ako ron. Mom, hari na ako ngayon. Ako na ang pinuno kaya responsibilidad ko ang mga bagay na to. At wala nang nagawa si Ina kundi ang pumayag sa kagustuhan ng kanyang anak. Handa pa man din siya. Napangiti siya habang nakatingin sa likuran nito. Hindi siya nagkamali sa pinagkatiwalaan sa anak dahil una pa lang ay alam niyang magiging pinuno ito, ganoon din ang asawa nitong si Magenta. Maraming nagbago nang siya ang naging pinuno. May mga nagaganap na alitan, ngunit nasusolusyon na naman. Ngayon ay matindi ang kanilang kailangang kalabanin dahil hindi basta-basta ang mga yakuza. Malalakas sa mga ito at sanay sa pakikipaglaban. Ngayon na ulit nangyari ang bagay nito. Kaguluhan lang ang nangyari noon. Dad,
Pagtawag ni Asher sa kanyang ama nang makita ito sa underground. "What are you doing here, Dad? Sinamahan mo lang dapat si Mom." "Hindi ko hahayaan na mawasak ang underground na ito." Walang emosyon na saad ng kanyang ama. Napatingin siya sa malaking screen. Wala na ang nangyayari kanina. Magkaharap na ang Yakuza clan at ang mga tao ng underground. May mga natamaan sa nangyaring palitan ng barilan. Ang pagsabog ay wala na. "Anong pinunta ng Yakuza clan dito?" Tanong ni Aliyah habang nakatingin sa screen. Sila ay mga nagtataka dahil mga nakatingin lang din ito sa isa't isa. Walang kumikilos at nagsasalita na parang nagpapakiramdaman lang. "Lalabas na ako," saad ni Asher. Sumunod agad sa kanya si Aliyah na hindi naman pinigilan ng kanilang ama. Si Vince ay nagtataka at nag-iisip ng malalim. Alam niyang may mali. May kakaiba siyang nararamdaman. Sa kabilang banda naman ay tumayo ang isang babae nang makita niyang lumabas si Asher sa silid. "Reyna," pagtawag ng isang babae sa kanya. Walang emosyon niya itong nilingon. "Magpapakilala na ba kayo?" Ngumisi ang babae bago ibaba ang kanyang pulang maskara. Nakapulang dress rin siya hanggang sa ibaba. Elegante siyang tingnan. Reynang-reyna talaga ang dating. Baka magulat ang lahat kapag nakilala nila ang reyna ng Yakuza clan. Saad ng isang lalaki na may ngisi sa labi. Natutuwa siya sa kanyang nasasaksihan. Paniguradong matutuwa ang lahat oras na makilala nila ang reyna. Ngising sang-ayon nito. "Aking hari." Tawag ng dalaga sa kanya. "Yes, my queen." Agad namang tugon ng binata. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Agad niyang hinawakan ng bewang ng dalaga. "Bantayan mo ang mga anak natin." Seryosong saad nito. Napasimangot ang lalaki sa narinig. Akala ko naman kung ano sasabihin ng aking reyna. Mukha bang pababayaan ko ang ating mga anak? At saka may nag-aalaga naman sa kanila. Ikaw ang kailangan kong bantayan at baka kung ano pang gawin mo. Masama ang tingin na binigay sa kanya ng dalaga. "Hindi ako gagawa ng ikapapahama ko. Wala kang tiwala sa akin?" Nakataas ang kilay na tanong ng dalaga. "Meron. Ang akin lang ay hindi pa ito ang tamang panahon na. Hindi naman ako magpapakilala sa kanila agad. Nais ko lang silang bantaan at sabihan para matapos na ang kaguluhan na to. Alam mo naman kung gaano kagalit ang nasa underground clan, di ba? Hindi pwedeng wala akong gawin." Seryosong saad ng dalaga. Napahinga ang binata. Naiintindihan niya ang nais nito. Nais lamang nitong matapos ang lamat na namamagitan sa mga taga-underground at sa Yakuza. "Sa palagay mo ba ay magiging maayos na ang lahat lalo na at nangyari ang bagay na ito? Mas lalo lang silang nagalit sa clan natin, aking reyna. Sa palagay mo rin ba ay hindi ako nag-isip ng mabuti?" Nakataas na kilay na tanong naman pabalik ng babae. Walang nagawa ang binata kundi mapabuntong hininga. Hindi basta-basta ang mga tao sa underground. Lalo ang mga lalaki dahil galit sila sa Yakuza clan. Doon natin malalaman kung paano tayo makikipagkasundo sa kanila. May mga napuruhan sa kanila habang ang sa atin ay malalim ang tama. Pasalamat nga sila at hindi ko sinabi sa ating clan na puruhan sila dahil hindi ko gusto na may mamatay sa kanila. Pero ano, gumanti sila ng malala. Siyempre, gusto nilang protektahan ang kanilang mga sarili kaya gumanti. Kapag may namatay sa atin, hindi ako magdadalawang isip na ilabas lahat ng sikreto nila. My queen, hindi mo kailangan na gawin yan. Naro, wala akong pakialam. Saad nito. Napahinga na lang ang binata at hinalikan ng dalaga sa gilid ng kanyang noo. Sasamahan kita. Mababang boses na sambit ng binata. Mas lalong tumahimik ang paligid nang makita ng lahat ang pinuno ng underground. Napatingin sa kanya ang lahat ng Yakuza. Anong ginagawa ng Yakuza clan rito sa teritoryo ko? Walang sumagot sa mga ito. Anong kailangan ninyo at nanggugulo kayo muli rito? Hindi namin nais ang gulo. Ngunit gulo ang dinala nyo. Itinaas ni Asher ang kanyang kamay bilang hudyat na walang kahit na sino magsasalita kundi siya lamang. Speak! Utos niya. Naparito kaming lahat at ang aming reyna upang tapusin ang lamat sa pagitan ng lahat.
Sagot ng babae. Nasaan ang inyong reyna? Mamaya ay darating na. Ang nais niya ay makipagkasundo sa inyo. Kalimutan ang nangyari noon dahil hindi na kagaya noon na ngayon. Iba na rin ang pinuno namin. Iba na ang aming reyna at hari. Nais kong makausap ang reyna ninyo. Tumingin ang babae sa kanyang likuran. May tinanguan ito. Kasabay noon ay ang paglabas ng kanilang reyna. Ang bawat paghakbang nito ay nagbibigay ng kilabot sa karamihan. Natatakpan man ng maskara ang kanyang muka ay halatang nakakatakot ito. Siya ang reyna? Bakit siya nakamaskara? Nakakatakot ang aura niya. Ilan sa mga sinasabi ng mga tao nakasapi ng underground. Asher Kyle Silvestre. Walang emosyon na kahit ano ang pinapakita sa tono ng boses nito. Napakunot ang noo ni Asher dahil hindi boses babae ang boses nito. Mukhang may nakakonekta sa katawan nito upang mag-iba ang tunog ng boses nito. Tanggalin mo ang maskara mo. Ngumisi ang babae kahit pa natatakpan ang kanyang muka. Wala kang karapatang utusan ako. Nasa teritoryo mo kami ngunit hindi ako basta-basta sumusunod sa utos ng kahit na sino. Ano ang inyong pinunta rito? Pinasabog niyo pa talaga ang ibang lugar ng underground tapos sasabihin niyo ayaw niyo ng gulo? May namatay ba sa inyo? Nadaplisan lang ang ibang kasamahan mo samantalang ang sa akin ay pinuruhan niyo talaga. Inunahan niyo kayang lumaban sila. Anong nais mo? Hayaan silang barilin lang ng mga kasamahan mo? Ang lakas ng loob yung pumasok dito sa teritoryo ko. Seryosong saad ni Asher na ikinangisi lang ng dalaga. Matagal na akong nakakapasok sa teritoryo mo. Labas-pasok na ang nagagawa ko, kaya kabisado ko na ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Isa kang kasapi ng underground at isa ka ring traidor. Walang emosyon na sagot ni Asher habang nakatitig sa dalaga. Traidor? Kailanman na hindi ako nagtraidor sa kahit na sino. Diretsuhin mo ang punto mo. Sabat naman ni Magenta na lumapit sa kanila. Napatingin sa kanya ang dalaga at kilala niya si Magenta. Sabi naman ng mga tauhan ko ay nais nilang tapusin ang lamat na mayroon sa pagitan ng lahat. Maging maayos, walang digmaan at kaguluhan na magaganap. Anito, sa mahinahon na tono. Hindi agad nakasagot si Asher sa sinabi nito. Ano namang pumasok sa reyna ng mga Yakuza at naisip ang bagay na yan? Nanunuyang tanong ni Magenta. Ngumisilang ang babae sa likod ng maskara. Hindi niyo ba napapansin ang lahat? Hindi natatapos ang kaguluhan dahil walang tumatapos. Tahimik lang ang lahat at nakikinig sa sinasabi nito. Kahit dito sa underground nyo, nagkakaroon pa rin ng hindi magandang pangyayari. Dahil ano? Dahil inggit pa rin sila sa may mataas na posisyon. Kasakiman pa rin ang nanatili sa ibang leader ng organization. Napaisip at namangha ang karamihan sa sinasabi nito. Tama kasi ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Hindi ka ba nagtataka, mahal na hari, kung bakit hindi tinatanggal ng iyong kapatid ang pagiging leader ng buong organization? Tanong nito. Hindi nakasagot si Asher kaya muling nagpatuloy ang babae. Patuloy na magkakaroon ng kaguluhan kung hindi wawasakin ang underground na to. Hindi siya mawawasak. Pero, kaya naman nating magkaisa, di ba? Ayaw niyo lang gawin dahil sakin pa rin ang karamihan sa inyo sa kapangyarihan. Mahabang litanya nito. Iba pa rin ang boses ng dalaga at hindi tunog babae. Handa niyong ibuwis sa mga buhay niyo para lang sa kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi naman nagtatagal. Hindi madali ang nais mo. Kailangan munang pag-usapan ng underground yan. Reyna ka. Kaya alam mo. Naputo lang sasabihin ni Magenta dahil sa dalaga. Reyna ako, alam ko. Reyna ako na tanging gusto ay ang kapakanan ng nasasakupan ko. Kung ayaw niyong wasakin ng underground ay magkaisa kayo. Oras na para wala na ring mangyari na kung ano pa man dito sa underground na sinasabi niyo. Ngumisi si Magenta. Namangha siya sa babae dahil sa mga sinabi nito. Yumukod ang Yakuza clan nang dumaan sa kanilang harapan ang kanilang hari. Tyler? Sambit ni Asher.
Ngumisi si Tyler at hinawakan sa bewang ang babae na hindi maiwasan na ipaikot ang mga mata. I'm the king of the Yakuza clan, Asher. Panimula nito. Nagulat ang karamihan. Nagkaroon pa ng bulungan. Maging sina Magenta at Asher ay nagulat sa nalaman. Ang babaeng ito ay ang aking reyna, ang aking asawa. Naging seryoso ang mukha ni Asher at tinitigan ng babae na nakamaskara pa rin. May asawa ka na pala pero nagkakagusto ka pa sa kapatid ko, gago ka ba? Tanong ng binata. Seryoso pa rin ang boses. Marahan na napatawa si Tyler at ngumisi. Anong karapatan mong paglaruan ng kapatid ko? Napailing si Tyler. Masyado ka namang nagpauto sa akin. So ikaw ang traidor. Nilingon siya ni Tyler na may ngisi sa labi. Hindi ako marunong mag-traidor, mahal na hari. Isa lang ang tao na pinaglilingkuran ko ng buong puso at totoo. Alam mo bang may kaparusahan ang ginagawa mong to? Nanatili ang ngisi sa labi ni Tyler. Halata sa kanya na wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Asher. Isang tao lang ang nais kong magparusa sa akin, Asher. Tanging kapatid mo lang ang nais kong magparusa sa traidor na kagaya ko. Nagkatitigan silang dalawa. Kung nais mo talagang maalis ng tuluyan ang lamat sa pagitan ng nasasakupan mo at sa amin, kalabanin mo ko. At kapag natalo mo ko, ay wala nang mangyayari. Dagdag ni Magenta. Magenta. Tawag sa kanya ng asawa. Nilingon niya ito saglit bago bumalik sa babaeng nasa harapan niya. Fight with me, Queen of Yakuza clan. Panghahamon niya rito. Gusto mo ng laban? Dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakahawak ni Tyler sa bewang niya. Agad niyang tinanggal ang pagkakatali ng kanyang dress na mahaba. Lumaglag sa sahig yon. Laglag ang panga ng karamihan habang nakatingin sa babae na may magandang hubog ng katawan. Balot na balot ito ng pulang kasuotan. Let's fight then. Saad pa ng babae. Bahagyan nitong binaba ang zipper ng kanyang suot at inayos din ang kanyang maskara. Tinaas ng babae ang kanyang kamay para bigyan sila ng espasyo ng kanyang mga kagrupo. Agad rin namang binigyan ni Magenta ang mga kasamahan ng hudyat para lumayo. Napapalibutan silang dalawa sa gitna. Parehas na nakatitig sa isa't isa. Ngumiti si Magenta at siya naman ang sumugod sa babae. Agad niya itong binigyan ng isang suntok na iwasan ng babae. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ito naman ang sumuntok sa kanya. Natamaan siya sa muka at agad namang isang suntok sa tiyan ang pinakawalan nito para sa kanya. Pinulupot ng babae ang kanyang kamay bago inikot. Ramdam niya ang sakit pero hindi siya nagpatalo. Sunod-sunod na pagsipa ang ginawa niya na naiwasan na naman ng babae. Lalo na ang ibang bagay na ginawa niya para rito. Hinawakan ng babae ang kanyang paa upang mapigil ito. Ngumisi si Magenta nang tumingin siya sa babae. May naisip siya upang malaman kung sino ito sa likod ng pulang maskara. Mabilis ang kanyang kilos. Nasa likuran na siya ng babae ngayon habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Pilit niyang inaalis ang maskara ng babae na pinipigilan naman ito. Siniko siya ng babae kaya napahiwalay siya dahil sa sakit. Akmang susugurin siya ng babae nang may isang nakakatakot na boses ang narinig. Stop that! Sigaw ng bagong kararating lang na si Ina. Ang kanyang aura ay nababalutan ng takot. Mukhang siya ulit ang reyna dahil sa aura nito. Queen of Yakuza. Nilingon siya ng babae. The former queen. Saad naman ito. Parehas silang yumukod sa isa't isa bilang pagbibigay ng galang na pinagtaka at ikinakunot ng noon ng karamihan. Magkakilala ba sila? Tanong ng karamihan. Asher, ang asawa mo. Saad nito sa kanyang anak. Agad na pinuntahan ni Asher si Magenta na may dugo sa gilid ng labi. Magpakilala ka ngayon din. Tanggalin mo ang pulang maskara. Umiling ang babae at ngumisi. Lumapit sa kanya si Tyler, dahilan para mapatingin doon si Ina, nakatabi na ang asawang si Vince. Tyler. Pagtawag ni Ina rito. Mahal na Rina. Nakita ko ang buong pangyayari. Ngayon din ay ipakilala mo sa aming lahat kung sino ang babaeng yan na asawa mo dahil matinding parusa ang aabutin mo. Pinaglaruan mo ang aming prinsesa, kaya dapat kang parusahan.
Sabat naman ni Vince. Nilingon ni Tyler ang babae. Yumuko ito at dahan-dahan na nagtanggal ng maskara. Hinintay ng lahat na makita ang kanyang muka. Tumayo ng tuwid ang babae nang may ngisi sa labi. Hulaan niyo muna, mahal na Reyna, kung sino ang nasa likod ng maskarang ito. Saad ng babae na halata ang pangaasar sa boses. Nais niya munang paglaruan ng dating Reyna bago makilala ng lahat ng kanyang buong pagkatao. Hindi ako nakikipagbiruan. Reyna ka man ng Yakuza, pero mas marami pa rin ako nalalaman. Seryosong saad ni Ina. Alam ko na talaga kung bakit kinakatakutan kayo noon. Kaso, ay naging duwag at bumagsak na lang dahil sa mga anak. Nang aasar na saad nito. Nagdilim ang paningin ni Ina. Hindi na malaya ng lahat ng kilos nito. Sakal niya ang babae. Wala kang karapatan na sabihin yan. Huwag na huwag kang magsasalita ng ganyan sa harap ko. Galit na sigaw ni Ina. Wala ka rin karapatang saktan ng Reyna ko. Saad ni Tyler na agad inalis ang pagkakasakal ni Ina sa kanyang asawa. Umubo-ubo ang babae. Hinaplos ni Tyler ang kanyang leeg. Naging maayos ang babae at humarap muli sa kay Ina. Hindi ko akalain na kaya pala akong saktan ng aking ina. Saad ng babae. Natigilan si Ina. May kung anong kakaiba siyang naramdaman. Ang lahat ay natigilan dahil sa gulat. Tinanggal ng babae ang kanyang maskara. Tumambad ang mukha niya sa lahat ng gumawa ng ingay. What? She's Akisha, right? What is the meaning of this? Siya ang Reyna ng Yakuza? Samot-saring mga katanungan ng karamihan. Akisha! Yes, my dear mother. I'm Akisha Silvestre Lopez, the queen of Yakuza clan and the wife of Sean Tyler Lopez. Ngising sagot nito. Paanong? Kailangan ba natin pag-usapan yan sa harap ng lahat? Akala ko ba ay nais niyong malaman kung sino ang nasa likod ng maskarang ito? Sagot niya at pinakita ang maskara. Napailing na lang ang kanyang ina. Yun lang naman ang pinunta ko rito. Salamat sa pakikinig dating mahal na Reyna ng underground. Yumukod ang kanyang mga kagrupo nang dumaan siya sa mga ito. She's the queen. My twin. Mahinang saad ni Asher. Nahangiti niyang pinagmasdan ng kakambal na papalayo na. Everyone listen. Pangaagaw ni Magenta ng atensyon ng lahat. Nakatayo siya bilang Reyna na nakikita ng lahat. Nasa inyo kung ano ang magiging desisyon niyo sa mga narinig. Pag-isipan ng mabuti, magdesisyon ng maayos. Kung ano sa tingin niyo ang tama at magiging maayos ang lahat. Kapag maayos na, yun ang ating susundin. Hinihingi ko ang opinyon niyo dahil bilang asawa ng inyong pinuno ay nais kong malaman kung ano ang gusto ng aking nasasakupan. Nasa inyo ang pasya, hindi namin kayo pangungunahan kahit na may desisyon na kami. Nag-usap-usap ang mga ito. Seryosong nagtanguan ng mag-asawa at umalis ng lugar na yon. Grabe ang aking Reyna. Nanggigigil na saad ni Tyler nang makalabas sila. Kumusta ang ginawa ko? Halatang nagulat nga talaga sila. Saad naman ng dalaga. Mariin siyang hinalikan ni Tyler nang hawakan niya ang pisngi ng dalaga at ipaharap sa kanya. Napasandal ang dalaga sa bintana ng kotse habang pilit na tumutugon kay Tyler. Reward mo. Sambit ng binata at muli siyang pinatakan ng halik sa labi. Pareha silang umiti sa isa't isa. Agad silang nakarating sa mansyon kung saan naroon ang mga magulang ng dalaga at ang mga kapatid nitong seryoso ang muka. Hi! Bati niya sa mga ito. Sit, Akisha. Seryosong utos ng kanyang kakambal. Agad naman siyang umupo. Si Tyler ay tumabi naman sa kanya. Explain everything. Utos na naman ang kanyang kakambal. Sumandal siya kay Tyler na ang braso ay nasa sandalan ng sofa. Explain mo raw. Why me? Pinaglaruan ni Tyler ang kanyang hibla ng buhok. Nung nasa puder ako ni Fernando, ay nakilala ko si Tyler nang magkaroon sila ng misyon. Nasa mansyon pa ako ni Fernando noon at wala pa sa warehouse. Saad ng dalaga. Napahinga siya nang maalala na naman ang lahat. Nahuli ko siya. Mukhang may gagawin sila sa loob ng mansyon. Handa na akong sumigaw noon
nang takpan niya ang bibig ko at sinabing, may misyon raw sila kaya tumahimik ako. Nakakatakot siya kaya sinunod ko na lang siya. Ngumiti siya habang nakatingin kay Tyler. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya ang nalalaman ko. Doon ko siya nakilala at sinabi niyang babalikan niya ako para tulungan na makalabas ng mansyon. Hindi raw niya kasi ako pwedeng isama palabas dahil wala sa plano nila yon. Kailangan pa nilang magplano ulit. Hula ko, nagka-developan kayong dalawa. Sabat ni Aliyah. Yes, tama ka. Hindi niya ako naitakas, pero palagi siyang palihim na pumupunta sa kwarto ko. Hindi ko nga alam kung paano niya nalulusutan ng mga bantay ni Fernando. Ginapang mo na pala. Sabat ni Chad habang natatawa. Tumawa si Tyler. Mas lalo ko siyang minahal dahil sa pinaramdam niya sa akin. Hindi siya nagsawa at hindi siya napagod. Inamin niya sa akin ang tunay niyang katauhan at tinanggap ko naman ang buo. Nakangiting kwento pa ni Akisha. And we have children. Saad ni Tyler. What? Sigaw ni Aliyah na siyang unang nag-react. He got me pregnant. Nalaman niyo ni Fernando. Sinampal niya ako nang malaman niya. Hindi niya naman pinalaglag ang bata dahil kasama ko pa siya. Tinulungan niya ako. Inasikaso niya ang pagbubuntis ko. Akala ko, okay na. Walang problema sa kanya. Pero nang mailuwal ko ang bata, ay may balak pala siyang masama. Naitakas ko ang kambal bago pa may gawin si Fernando sa kanya. Pero sa pagtakas ko sa kambal, ay hindi ko na muling nakita pa si Akisha. Nalaman ko na lang na ganun na ang ginagawa sa kanya ni Fernando. Nilalatigo siya ng walang awa dahil ang tunay niyang plano talaga kay Akisha ay pahirapan ito hanggang sa mamatay at bangkay na ibibigay sa inyo. Seryosong saad ni Tyler. Sumandal si Akisha sa binata habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan niya. Gumawa ako ng plano. Itatakas ko na dapat siya sa warehouse. Pero naunahan ako ni Asher. Inoferan rin ako ng inyong ina na gawing bodyguard ni Akisha. We pretended na hindi namin kilala ang isa't isa. Dahil hindi pa gaanong hilom ang lahat ng nangyari. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sana man lang pinaliwanag mo. Dahil maiintindihan naman namin. Sabad ni Aliyah. Malaki ang respeto ko sa asawa ko, Aliyah. Malaking malaki. Kaya siya ang sinunod ko. Yun ang gusto niya, kaya sinunod ko yun. Paano kayo kinasal? Kinasal kami sa Japan. Hindi nyo alam dahil, ang alam nyo, ay isinama ko lang siya sa headquarters namin. Ngumiti ang binata. Naalala niya kung paano niya isinama ang dalaga sa Japan. Naakala ng mga magulang nito ay sa kanilang headquarters lang. I married her. Pinakasalan ko siya hindi dahil may mga anak kami, kundi dahil siya lang ang nais kong pakasalan at mahal ko siya. Sa Japan ko nakita ang mga anak ko. Nasa Japan sila ngayon dahil delikado sila rito. Pagpapatuloy naman ni Akisha. Napasinghap ang mga ito ng dahan-dahan nang lumuhod si Tyler sa buong pamilya ni Akisha. Anong ginagawa mo? Tanong ng dalaga. Nais ko pong humingi ng tawad. Kung hindi ako nagpaalam sa inyo na pakakasalan ko ang inyong prinsesa na si Akisha. Humihingi rin ako ng tawad kung itinago ko sa inyong totoo na magkakilala kami ng inyong prinsesa. Nirerespeto ko lang po ang nais ng reyna ko. Tyler, you don't need to do that. Nilingon siya ni Tyler at nginitian ng maliit. Humihingi ako ng tawad kung isinikreto ko sa inyo na may anak kaming dalawa. Nakilala ko na matagal ang anak nyo. Na ginawa ko siyang reyna ng Yakuza at ang aking inasawa. Ginapang na rin po. Natawa ang binata sa huli niyang sinabi. Tyler, mahal na hari at reyna, sa harapan ng kapatid niya at asawa ng kapatid niya, nais kong humingi sa inyo ng basbas na pagmamahal ko sa inyong prinsesa. Seryoso ang aking pagmamahal sa kanya. Mahal na mahal ko po si Akisha. Hindi mapigilan ni Akisha na umiyak dahil sa narinig sa asawa. Ngayon po ay hinihingi ko ng opisyal ang kamay ni Akisha sa inyo. Papakasalan ko po siya ulit sa harapan niyo, sa simbahan at sa underground. Pakakasalan ko po siya at ipapakita sa lahat na pinakasalan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Nasa iyo ang boto ko. Sagot ni Asher nang may ngiti sa labi. Alagaan mo ang kapatid ko at mahalin mo pa siya ng higit. Marami siyang napagdaanan. Ilang taon siyang nawala sa amin. Ilang taon siya naghirap na wala kami. Ilang taon siyang
nasaktan at hindi naranasan ng ibang bagay kaya sana. Napatigil si Aliyah sa pagsasalita. Umiiyak na rin nito dahil sa sobrang emosyon na nararamdaman. Sana ay hindi mo siya saktan. Dahil masyado na siyang nasaktan. Hindi ako naging mabuting ina. Alam kong may galit na nararamdaman sa akin si Akisha. Panimula ni Ina. Tiningnan niya ang kanyang anak. Mahalin mo siya at huwag saktan. Yun lang ang gusto ko, Tyler. Gusto ko maging masaya na siya. At kung sa piling mo ay masaya siya, edi masaya na rin ako. Never hurt my princess. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa kanilang ina. Simpleng sagot ni Vince. Tumayo si Tyler at isa-isa siyang yumukod sa mga ito upang magbigay galang. Thank you, Mom, Dad, Aliyah and Kuya Asher. Agad na tumayo si Asher at niyakap si Akisha na nakatayo na. Nanginginig pa ang kanyang katawan dahil sa sobrang pag-iyak. You deserve to be happy. Hindi ako naging mabuting kuya, kakambal at kapatid sa'yo. Kaya susuportahan kita sa lahat ng kasiyahan mo. Salamat, kuya. Hinalikan siya ni Asher ng ilang beses sa tuktok ng ulo. Sa araw na yon, ay mainit na tinanggap ng pamilya Silvestre ang pagmamahalan ni Tyler at Akisha na hindi nila inakala. Masaya ang mga ito, lalo na ang kanilang mga magulang, dahil nahanap na ng kanilang nawawalang anak noon ang tunay nitong kasiyahan. Their missing daughter is now happy with her love. Marami silang pagkukulang dahil ilang taon itong nawala sa kanila. Hindi sila perpekto kaya hanggat kaya nila, susuportahan nila ang kanilang prinsesa kung saan man ito masaya. Mommy! Matinis sa sigaw ng isang dalaga. Yumakap agad dito sa ina habang nakasuot ng pangreynang kasuotan. Kumusta ang baby ko? Tanong ni Akisha sa anak na naglalambing. Hinalikan niya ito sa noo. Ang cute ng mga anak ni Tita Aliyah at Tito Asher. Masungit lang yung isa. Napayakap pa rin ito sa bewang ng ina na akala mo ay bata kahit na dalaga naman na. Mabuti naman at close mo na agad ang mga pinsan mo. Hindi naman sila mahirap maging close, Mommy. Mabuti naman kung ganun. Anyway po, Ma'am, totoo po bang pupunta tayo ng Pilipinas? Yes, baby. Nandun ang totoo niyong pamumuhay. At yon ang totoo niyong mundo. I'm excited na, Mommy. Gusto ko na agad makita ang Pilipinas at kung gaano ba kaganda ito kagaya ng sinasabi ni Tita Aliyah. Dahil nagkwento po siya sa akin ng maraming magagandang place doon. Ang kanyang boses ay masarap sa pandinig. Dahil sa sobrang hinhin at lambing. Pupuntahan natin ang mga yun kung gusto mo. Really, Mommy? Nakangiting tanong nito. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay dumating naman ang mag-ama na parehas tumatawa. Aking Reyna. Bati agad sa kanya ng asawa. Hinalikan siya nito sa labi. Kinikilig naman sa kanila ang dalawa nilang anak. Nako, Aliana, tumigil ka. Saway nito sa anak na napanguso at yumakap ulit sa kanyang bewang. I love you so much, Mommy. Thank you for being a good mother to us. Kahit na masyado kaming malikot minsan. Paglalambing sa kanya ng anak na dalaga. Love you rin, Mommy. Paglalambing naman sa kanila ng anak na binata. Dalaga at binata na mga ito. Pero hindi lumalayo ang loob sa kanila. Ganon pa rin. Nakakala mo mga bata pa kung maglambing. I love you rin sa Reyna ko. At sa dalaga at binata kong anak. I want this family forever. Sapat na kayo sa akin. Dinig niyang bulong ni Tyler at hinalikan siya sa gilid ng noo bago niyakap ang kanyang mag-ina. Sa lahat ng mga pinagdaanan nila ay hindi niya akalaing may naghihintay sa kanyang kasiyahan na kanyang natatamasa na ngayon. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Missing Daughter, written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!